Nang, Janang! Esther, magandang hapon po sa inyo. Bebeng, narito na sila. Si Esther nga pala. Magandang hapon sa'yo, Bebeng. Magandang hapon din sa'yo, Esther. Bebeng, si Kawaning. Siya nga pala ang ministro ng iglesia dito. Magandang hapon po, Ginoong Bebeng. Magandang hapon din sa inyo. Kayo pala ang ministro. Opo, salamat po ng marami dahil pinahintulutan niyo kaming makapagdoktrina po sa bahay po ninyo. Salamat po. Okay po. Tara na po, pasok po tayo. Bebeng, ay baka pwede namin kayong ayang makinig na rin sa doktrina. Ay, hindi. Dito lang ako. Huwag nyo nang dagdagan yung pang-istorbo nyo sa akin. Buti nga, pinagamit ko pa yung bahay ko eh. Sige na, mag-umpisa na kayo. Ganun ba? Pasensya na sa istorbo ha. Sige na, sige na. Pakinggan po ninyo ang pagtuturo po sa atin ng Biblia na nakatala dito sa Efeso 5 at 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Alin po ang tinutukoy dito? Na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin pa rin po natin ang nakatala sa Biblia. Dito naman po sa Kolosas 1 at 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano po ang pangalan ng iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo? Ito naman po ang ating mababasa sa Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Alin po ang tinutukoy na iglesia na pinangunguluhan ni Kristo na kanya ring ililigtas? Ito po ay ang iglesia ni Kristo. Kung sakaling napakabigat ng nagawang kasalanan, may pag-asa po bang mapatawad ito? Ito po ang pagtuturo sa atin nakatala sa Isayas 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe, bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Papaano kung napakabigat ng nagawang kasalanan? May pag-asa po bang mapatawad ito? Meron po. May anyaya ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At ano po ang anyayang ito ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Idinagtag pa ng Panginoong Diyos na bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kaya may pag-asa na mapatawad ang ating mga kasalanan kahit napakabigat. Pero ano po ang kailangan nating gawin para maging karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos at mapatawad ang ating kasalanan? Itutuloy lamang po namin ang pagbasa sa Isayas 1:19
hanggang 20. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mangaghimagsik, kayo'y lilipuli ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ano ang kailangan nating gawin? Para sa gayon, maging karapat-dapat tayo sa Panginoong Diyos at mapatawad ang ating kasalanan. Ang sabi, kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ano po ang katumbas nito? Kailangan nating gawin ang pagbabagong buhay. Beng, nanakawang kami! Beng, nanakawang kami! Beng, tulungan mo naman kami, Beng, nanakawang kami! Kailan nangyari yan? Kagabi lang, Beng, kagabi lang. Siya ba nagnakaw? Oo, Bebeng. Mami na yan sa amin. Sa mo tinago yung mga kaban ng palay? Andun po sa kontrol sa kubo. Kompleto pa. Nabinta ko na ito yung kalahati. Lumapit ka sa akin. Beng, Eh? maawa ka sa akin, Beng. Beng. Para makilala mo yung pagkakamali mo. Ha? Beng. Para hindi ka na umulit. Samahan nyo. Balik nyo kay Pedring yung mga ninakaw na kaban ng palay niyan. Yo! Tasha! Tasha, madali! Andiyan na si Bebeng! Andiyan na si Bebeng! Saglit. Huwag ka malikot. Ayan. Beng! Beng! Inaantay talaga kita eh. Ito, para meron kayong mapag... Bebeng, magandang hapon. Hanggang hapon, Tasha. Huwag na. Pakain mo na lang sa mga anak mo. Ha? Salamat sa kabutihan niya. Nakapagtataka. Nagpasalamat. Hindi si Bebeng yun. Hindi nga si Bebeng yun. Pala yan. Akala ko naman kung ano na nangyari. Bakit sinira mo? Sinigan mo pa. Luma na eh. Eh, anong gagamitin niyo pag nag-inuman kayo? Huwag mo ilalabas yung nasa loob ng bahay. Wala nang inuman dito. Doon sila uminom sa bahay nila. Salamat po, nanay. Ingat po kayo. Salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat din po. Salamat po. Salamat po ng marami. Sige po kapanin. Mauna na po kami. Salamat po. Ingat po kayo. Susunod po ulit, ha? Opo. Salamat po. Kadyanang, may nais lamang po kaming ibalita po sa inyo. Tapos na po ang inyong pagdodoktrina at ang kasunod naman po nito ay bautismo.
Kaya sa susunod na magkakaroon po ng bautismo, kasama na po kayo. Salamat po sa Diyos. Yan ba ang binabanggit mo sa akin kanina na may magandang balita kang sasabihin? Oo. Ayoko lang pangunahan si Kawaning. Pero kanina ko pa gustong-gustong sabihin sa'yo na mababautismuhan ka na. Hindi pwede. Hindi nyo siya pwedeng bautismohan. Pero Bebeng, gusto kong mag-iglesia. Payagan mo na ako. Saka matagal nang hinihintay ni Kajanang na mabautismuhan siya. Asawa ko si Janang. Hindi nyo kami pwedeng paghiwalayan kahit sa relihiyon. Kung ano ang relihiyon ko, yun din ang relihiyon niya. Kung nasan siya, naandun din ako. Kaya kung gusto niyo siyang bautismohan sa iglesia, bautismohan niyo rin ako. Mawalang galang na po, Ginoong Bebeng. Pero hindi po kayo nagdaan sa doktrina. Lahat ng itinuro niyo sa bahay ko, narinig ko. Lahat ng naunawaan ni Janang, naunawaan ko. Lahat ng sinasampalatayanan niya, sinasampalatayanan ko rin. Pero, Ginoong Bebeng, sana po maunawaan po ninyo, sa pag-anib po kasi sa iglesia ay may sinusunod na proseso. Anong proseso? Bukod po sa kailangang dumalo sa doktrina, kailangan nyo rin pong dumalo sa mga pagsamba. Oh, Bebeng, aalis na ako. Dali. Sabay ako. Oh, saan ka pupunta? Samba? Papunta kang pagsamba, di ba? Oo. Sasamba ka? Hindi ka pwede sumamba na. Bakit hindi pwede? Dahil hindi nila ako tatanggapin. Ang ibig kong sabihin, halika nga muna. Halika. Oh, halika na. Baka mahuli ba tayo sa pagsamba? Ang laking sakripisyo nito. Kailangan ba talagang ganito ang suot pagsasamba? Hindi ako sanay ng ganito. Hindi ka nasasamba. Sasamba? Ang pagsamba kasi ay pagpuri at pagluwalhati sa Diyos. Kaya, dapat lang na maayos ang kagayahan natin kapag sasamba. Halika na. Panginoong Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Dininig mo po ang panalangin. Pinalambot mo po ang matigas na puso ng aking asawa. Inukitan mo po ang kanyang puso ng iyong mga aral. Binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa iyo. Tunay ka pong makapangyarihan sa lahat, maunawain at mapagmahal.
nangyari sa'yo? At yung ginagawa mo? Diyan ka na pala. Tamang-tama, luto na to. Eh, ano ba yung niluluto mo? Luto ako ng pansit. Bakit napakarami naman yan? Eh, dalawa lang naman tayo. Wala naman tayong anak. Di ba, babautismo ka na bukas? Sayang nga lang, hindi tayo sabay. Pero, huwag kang mag-alala. Mababautismohan din ako. Pag nangyari yun, magpapansit ulit tayo. Mas marami pa dyan. Pagbautisado na tayong pareho, may panibagong buhay na tayo. Malaking pagbabagong mangyayari sa buhay natin. O sige, kain na tayo. Baka lumamig yung pansit. Paano tayo kakain? Bakit? Wala pang pinggan. Oo nga, no? Teka lang, ha? Bebeng! Bebeng! Si Ador at si Talahib. Ador! 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 Di ba sabi ko sa'yo, babalikan kita? Ha? Babalikan kita? Tulungan mo po ako. Huwag mo po akong hayaang matay. Tatanggap po ako ng bautismo. Wala pa ako sa iyong iglesia. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Tulungan mo ako
buhay ko. Habang buhay ako, paglilikuran kita. Bebe, magpahinga ka na. Ating gabi na. Sandali na lang. Matatapos na to. Kailangan malinis ang kapilya sa lahat ng sulok. May pagsamba kasi bukas. Nalimutan mo, ano? Pero ako, hindi ako nakakalimot. Simula nung magbantay kapilya ako, hindi pa ako nakalimot sa akin tungkulin. At habang ako'y buhay, paglilingkuran ko siya. Mamahalin ko ang tahanan niya. Yan naman ang lagi mong sinasabi araw-araw. Dahil mapagmahal ang Diyos, Jana. Mapagmahal ang Diyos.